Gaano nga ba kahalaga ang ating personal finance o kaalaman may kinalaman sa ating mga pananalapi? At syempre, nagbabalik ang ating banker, financial advisor, at siya pong Chief Operating Officer ng OFN Media, walang iba, si Joyce De Lovieres. Hi, Miss Joyce! Welcome sa ating bagong tahanan ng OFN Media.net. Yes, congratulations. It's a well-deserved revamp or parang bagong luma pero nakakatawa na exciting changes and developments. Congratulations. Nakakatuwa naman yung bagong luma na yan. Pero ibig sabihin, hindi naluluma ang ating pagseserbisyo pagdating sa ating mga overseas Filipinos. Mas malawak na paglilingkod para sa ating mga kababayan. Saan man sila naroroon, Miss Joyce? Of course, exciting, no? OFNmedia.net, yan na po mapapanood ang ating Peraskwela. At isa pang magandang pangyayari nito, mas wider yung coverage natin, no? Global talaga yung reach natin. And it really makes my heart full kasi yung advokasya natin, napapalaganap natin kahit saan man sulok ng mundo. Basta may Pilipino, may pamilyang overseas Filipino workers, kasama natin sila. Siyempre, salamat din. Nasa akin ang karangalan, Joyce, na patuloy mong sinasamahan at ngayon bumuo tayo nitong ating tahanan ng OFN Media na napapanood na nga worldwide. Samantalang ikaw naman ay palaging katuwang ng ating Bantay OCW program mula noon hanggang ngayon mula sa ating Bantay OCW Foundation. Hindi na yata natin bibitawan to. Pera eskwela forever. Ito na yung ating advokasya talaga. It's our way of giving back. Kahit nandiyan ka sa Dubai, salamat. Alam ko, maaga na gumigising ka habang gabi naman o hapon na dito sa Pilipinas. So, thank you, Joy, sa mga pagsasakripisyo. It's actually winter here. Medyo malamig. But nakakatuwa pa din kasi nararanasan namin yung lamig. Parang binabaon namin siya dahil pag summer, alam nyo naman, napakainit. Over 50 degrees inaabot dito. Mabuti naman, kasi nga, at least bawi-bawi yan sa mainit na mga panahon na mas mahaba na natitikman dyan sa bahagi ng United Arab Emirates. Alright, kahalagahan ng personal finance. Kaya hindi talaga matatapos yung ating paglilingkod, no? Kailangan talaga ng ating mga kababayan na malaman ano ba yung kahalagahan na dapat nilang alagaan o pangasiwaan ng tama ang kanilang pananalapi. Gusto ko pong malaman ng ating mga kababayan at paalalahanan sila na ang pagtatrabaho po sa ibang bansa is with a limited time. Meron tayong taning, meron tayong limitation doon. Hindi yan forever. At yung mga pamilya po natin na naiiwanan natin, yun ang kapalit ng mga bagay na gusto nating matupad sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa. So I have 5 points that I can share with you. Hopefully, ito po ay makatulong. This is not an exhaustive list of whatever na kailangan ninyo. Muli ko pong paalala sa ating mga kababayan na ang personal finance is personal. Personal sa iyo yun. Tayong dalawa, may sarili tayong istorya ng pangangasiwa. Ang gusto ko lang pong maibigay ay yung mga basic talaga na dapat malaman natin na ito yung standard, kumbaga, sa personal finance. Alam naman po natin, medyo matagal na tayo with per-eskwela since 2012 tayo dito. At of course, tagal din yung career ko bilang banker. At ngayon po, patuloy tayong nag-aaral para galing ng pag-share natin dito on air. Joyce, grabe ha. 13 years mo nang ginagawa ito sa ating Bantay OCW program. At kahit saan tayong tahanan. Oo, imagine from radio to TV, ilang taon din tayo nag-TV, tapos radio ulit, yan, nakakatawa nandito. Ngayon, digital media na. Mas malawak at mas magaan yung mas mabilis tayo ngayon nakakapag-collaborate. Kaya nga, at syempre, nagpapasalamat ako sa mga network na kasama natin, ang Inquirer.net, ang ating Inquirer Group. Nandyan yan palagi para sa ating Bantay OCW program. Suportado at suportado rin natin palagi ang dalawang network na ito. Opo, umpisahan na natin kasama Susan. Oo, yung sinasabi mo na mga punto na dapat naming naiintindihan sa personal finance. Una-una po, bakit mahalaga ang tamang pangangasiwa ng ating pananalapi? Number 1 is
for reaching your dreams, sa reaching your goals, no? Bawat pong isang pamilyang OFW, hindi lang yung OFW na umalis, bawat isa sa pamilya natin ay may pangarap na isinama. Nung sumakay ka ng eroplano, sinama nila yung pangarap nila sa iyo at yung suporta nila. Ito po ay kaya natin kailangan pangasiwaan ng paghawak ng pananalapi because the quicker yung tenure natin overseas, doon nakasalalay kung magaling tayong mag-financial management, doon nakasalalay kung gaano katagal o kabilis ang ating tenure bilang expat or overseas Filipino workers. Ang nakakatuwa doon with Pera Eskwela, patuloy natin silang binibigyan ng skill, ng power na maaral nila kung ano yung tamang financial management. For example, no, ang goal mo pala ay magkaroon ng bahay at lupa. Tapos sabi mo, uwi na ako basta may bahay at lupa na yung mga anak ko, sigurado na kami magtatrabaho. Karamihan yan, ang sa kanya, meron akong maliit na store, no? Ito yung normal na picture ng ating mga kababayan. At Mhm. kung tayo po ay mahusay mga siwa ng sinusweldo natin, hindi tayo natatalo ng mga tukso or mga ibang mga addiction or bisyo, mas mabilis at mas maayos mo mapangasiwaan, mas madali mo maiipon ang iyong down payment, mas madali mo siyang mababayaran. Actually, kasamang Susan, nung isang araw, nagpunta kami sa mall ng anak ng husband ko. Meron kaming nadaanan na realty, Philippine-based realty. Meron silang maliit na kiosk. Tapos sabi niya, tingnan mo si ate, oh, tuwan-tuwan, nagbabayad ng bahay niya. So, sabi ko, Mhm. ikaw, practice ka. Sabi ko ganyan. But still, nakakatuwa ng puso na ang ating mga kababayan ay meron silang means para matupad yung mga pangarap nila. At ito po yung paalala natin sa ating mga kababayan na may goals tayo, ilista natin, gawin natin yung pinakamabilis na paraan kasi yung pamilya natin naghihintay sa atin sa bahay. Oo nga naman. Kasi kung walang goals, Joyce, talagang doon yung kaisipan ng isang OFW na mananatili siya hanggang malakas pa siya o hanggang kailangan pa siya nung kanyang employer. Wala talagang plano. Oo, at saka kung wala kang goal, kung ano yung lumapit sa'yo, matutokso ka eh, kasi wala kang nakaayos na plano kung paano mo siya tutuparin. Yan, let's Tama. go to number two. Number two is avoiding debt problems. Kung meron po tayong mga problema ng, ng pagkakautang, kung maaayos natin ang paghawak ng pananalapi, ito po ay mawawala. Primarily kasamang Susan, it's one of the reasons why OFWs, while professionals, even workers leave the country, no? Ito yung para, lagi mo sasabihin, para makabayad ng utang, makabangon sa kahirapan, ito yung nakabaon. Kung tayo po ay tama ang ating debt management, sa financial management, yung po ang tawag doon, no? Debt management. Kung tama po yung ating pangangasiwa, mas mabilis tayong makakabayad. Sa Pera Eskwela po, tinuturo natin ano yung mga techniques na mabilis mong mababayaran ng pagkakautang mo. We had the debt avalanche method, the debt snowball method. Paano to? Mga dinidiscuss po yan sa Pera Eskwela. Mm-mm. Papag-aralan natin. At yung pag-improve ng kakayahan natin at pag-identify ng mga debt burdens, importante po yun. Pag-aralan natin yan. Yan namang hindi naiiwasan daw, Joyce eh. Di ba? Siyempre, pag may credit cards, o talagang mabilis matukso. Talagang ang bilis mag-swipe. Feeling mo Oo. talaga ngayon eh. So, yung mga switching in mindset, mga delayed gratification, kasama yan sa mga topics na pinag-uusapan natin. Kasi hindi maisip yun na utang pala yun. Di ba? Free money. Free money. Kasi yun yung orientation ng mga credit card companies because they want you to use it. So sabihin nila, Mhm. oh, meron kang 50,000 dito. So parang ikaw, oh, bilhin mo na yung iPhone mo. Pero yung debt management mo, hindi pala siya nakaschedule kung kailan mababayaran kasi may iba ka pa palang binabayaran. So doon po nagkakapatong-patong at nahihirapan yung ating mga kababayan for that. So, debt management, kailangan natin malaman yan. Number three is being ready for emergencies. Ito po, essential talaga on personal finance na malaman natin ano ba yung mga emergencies na pwedeng mangyari kahit nasan ka pa.
kahit nasan ka pa, no, meron nga medical emergencies or loss of income, ano yung proteksyon na pwede mong gawin, no? Nandyan yung insurance, nandyan yung emergency fund. Ano yung emergency fund? Ilang buwan? Kasama po yan sa mga pinag-uusapan sa basic personal finance. Kailangan natin yan malaman talaga. Because, pag tayo nag-goal tayo, let's say bahay or lahat ng appliances, jewelries and everything, no? Nag-goal tayo, no? Nakuha na natin. Pero wala tayong medical emergency fund o wala tayong insurance. Pag may nagkasakit, anong ilalabas mo? Ilalabas mo yung TV, ilalabas mo yung jewelry. So, pwedeng masangla pa yung bahay, masangla ulit yung sasakyan. Yun yung nakakalungkot. Ang malungkot dyan, mas malungkot dyan, yung kung saan-saan siya naghahanap ng pera. Di ba? Para may mautangan. Totoo, nakakalungkot na parang ang sisi lagi nandun sa OFW. Pero si OFW kasi hindi nagkaroon ng tamang kaalaman, no? Naging busy, walang oras dahil nagtatrabaho. But since meron tayong ofnmedia.net kasamang Susan, kahit na nasa YouTube lang siya, kahit nandyan lang siya sa harap ng computer niya, sa cellphone may mobile version tayo, makikita nila, ano, tama pala, dapat pala may emergency fund. Diba nakakatuwa yung mga ganong mayroon tayong channel na pwede nilang puntahan. Oo, kasi kung kasama yan sa goal niya na talagang may nakalaan siya para sa emergency fund na yan, hindi siya maiiwasan na mamili siya ng kung ano-ano yung natutukso, kung saan-saan. Di ba? Katulad din yung sinasabi mo nga, yung pagkakautang na hindi naman nakaschedule o hindi naman talaga nakaplano. Meron po kasi tayong tinatawag na good debt and bad debt. Ano yun? Pag-usapan ulit natin yan sa Pera Eskwela. Ang dami nating episode na pwedeng Oo nga. ililan. Ito yung mga good debts and bad debts na po na to ay yung mga pagkakautang na nagkikreate ba siya ng value or nagkikreate siya ng burden. So, yun yung dapat nating pag-aralan lagi. Yan. So, moving na tayo sa number 4, kasama Susan, Okay. is growing your money. Ito, lagi natin sinasabi, yung laging naaakit yung OFW investment. Ang bilis kumita dito, ganito agad yung return. But still, yung mga risk factors dapat nating inaalam din. Guaranteed po ba yung income? Or gaano katagal po ba yung kailangan mong paying period? No? Siyempre, may palit yan eh. Para magkaroon ka ng investment, dapat may ibibigay kang investment para magkaroon ka ng income. But still, yung income mo, kailan mo ba marirealize? Baka pag 60 years old mo pa makukuha. So, dapat yun inaalam natin. Uusisain mo talaga kasi pera mo na to eh. Napag-ipunan kapalit ng oras mo po ito sa pagtatrabaho dyan sa abroad. At kailangan mo nang malaman ng tama paano mo siya ilalagang at palalakihin. Sa sinasabi mong investment, wise investment pa rin. Hindi kung ano lang na investment. Kasi otherwise, talagang instead na investment, pagkalugi ang aabutin niyan. Hindi lang pagkalugi kasamang Susan, ang dami na atake, nagkaka-stress, nagkakasakit Ay, ka true. kasi parang most of the time, the time for investing comes ng pag medyo advanced na yung years mo eh. During the time, dyan na yung mga health issues mo, may mga medical needs ka na. Plus, ito na yung pababa na ng pababa yung productivity mo. Kumbaga, kailangan talaga nag-create ka na ng passive income. But still, hindi ka nag-increase ng knowledge mo kung paano mo inaral yung investing process or investment management. Nagkulang ka, may pera ka nga, nagkulang ka naman. So, sinasabi natin, di ba, kahit na maganda yung investment, kung hindi mo alam, it's still 100% risk to you. Totoo yan. So, kumpletong-kumpleto ang ating panimulang personal finance ng ating Pera Eskwela Joyce. Yan, opo. I-recap lang po natin, no, ano yung mga dapat nating malaman. Meron pa pala tayong isa. Number 1 is reaching your dreams or fulfilling your goals. Number 2, avoiding debt issues or debt problems. Number 3 is being ready for emergencies. Number 4, growing your money or investing. And number 5, living a peaceful life. Ito yung it ties up together sa goal natin na unang-una. Bakit mo gustong magkabahay? Gusto ko peaceful ako, wala akong iisipin. Bakit mo gusto na may pera ka? Gusto ko, kaya ko yung medical emergencies. Di ba? Bumabalik tayo sa mga bagay na bakit mo gustong magtrabaho sa abroad? Kasi gusto ko maayos yung buhay namin. Maayos ang pamilya ko. Yun yung lahat naman siguro yun yung ina-aspire. But still, it's a process. It's not an instant thing na, oh, meron na akong peaceful na buhay o meron na akong maayos na buhay agad-agad. Hindi po. We have to work on it. Parang ano lang yan, getting fit or getting fat. It takes time. It takes workout and it's a process. Huwag nating madaliin. Huwag tayong magmadali. Karamang Susan, ang daming nakakalungkot na storya
na talagang ito po yung nagiging inspirasyon ko, but kailangan ko talaga siyang ipagpatuloy kahit na talagang sakripisyo sa time, sakripisyo sa mga pagre-research and everything. But still, pag nababalitaan natin yung mga storya ng mga OFWs, even here in Dubai, we have a community here na nakakalungkot isipin na uuwi ng Pilipinas pero wala pa din. Hindi pa rin ang daming pera na nagdaan pero hindi natupad yung pangarap na peaceful life because nag-jump. It's a process. Yung sinasabi natin, kailangan may pagkakasunod-sunod, may structure. Pero kung nagmadali ka, sure na sure tayo na hindi din magiging peaceful. Kasi may mga bagay, especially with money, it really take time. Well, syempre, yan naman talaga yung wish nating lahat. At salamat, Joy, sa patuloy na pagbibigay ng kaalaman. May kinalaman nga dito sa tamang pangangasiwa ng ating mga pananalapi o yung personal finance. Ayon nga sa iyong first episode dito sa ating OFNmedia.net. Sige, yung iyong paalala sa ating mga kababayan. Opo, bago po yung paalala, gusto ko silang imbitahan. Suportahan niyo po ang Pera Eskwela ng OFNmedia.net. Mas pinalawak, pinalawig na network and marami kaming partners. Marami kaming hinahandang episode sa inyo na mag-a-address po ng mga issues sa pangangailangang pinansyal na pag-aaral ng ating mga kababayang OFW. Ito po ay public service ng OFNmedia.net at nakakatuwa na marami talagang sumusuporta sa ganitong pag-aaral at yun nga yung nabanggit natin kasamang Susan sa mga interactions natin with government institutions. Ito talaga yung primary issue or concern ng ating mga kababayan, even with Filipino communities. So ang inaanyayahan namin kayo na suportahan po ang OFNmedia.net and Pera Eskwela. Lagi-lagi po kaming nandito at katulong nyo, katuwang ninyo sa pagtataguyod ng tamang pangangalaga ng inyong pananalapi. Pera Eskwela po, Joyce De Lovieres. Thank you, Joyce. Thank you very much. Ayan, mga kaibigan, ang aking partner, Joyce De Lovieres, ang ating banker at financial advisor. At the same time, siya po ang ating COO, ang Chief Operating Officer ng OFN Media. Mula dito sa OFNmedia.net, ako po si Susan K. At syempre, yung ating paalala, palagi lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, wag na po nating problemahin.